Another day, another sharing para sa aking anak. At sa lahat na rin ng mga makakapanood dito, mayroon lang akong lesson na gustong i-share na natutunan ko rin. Marites kasi ako dito ngayon. Hindi magandang mag-marites, pero nakisama lang ako sa isang dispute rito sa lupa. Merong isang tao rito na meron siyang posisyon, kuno, at ginamit niya ang posisyon na yon para gumawa ng illegal. Hindi naman siya geodetic engineer. Naghanap siya ng sinasabi niyang geodetic engineer daw kuno sa assessor's office na hindi naman legal, na dapat nagsusukat ng lupa. Dapat lang na nagsusukat. Geodetic engineer po. Tatlo yan. DNR, yung geodetic engineer, at land registration authority, kung di ako nagkakamali. Basta tatlo lang yan. Ngayon, hindi kasama sa tatlong yun yung posisyon ng kupal na nagpapaka-picture siya rito. Siga eh. May padrino sigurong politiko. Ngayon, nanonood ako kanina. Paikot-ikot lang, wala nang katwira. Sabi ng geodetic engineer na legal, dinidispute mo yung sukat ko, hanapin mo. Dalin mo rito yung sinasabi mong geodetic engineer na wala naman. Wala naman, ayaw na sumagot. Dahil nga alam nun na illegal, yun na nakapirma eh. Illegal yung ginawa niya. Hanapin mo. At magtalakayan tayo rito. Dahil kung hindi, kung pipigilan mo kami magsukat, sabi ng geodetic engineer, kakasuhan kita. Maging yung aliporis mo, yung mga tanga na tao na nagbayad sa kanya na magpaka-picture kuno. Wala naman siyang karapatang gawin. Siga lang. Padrino system, community system. Siga. Ngayon, paikot-ikot, dinidelay niya yung pagsusukat. Ang sabi ng isang tao doon na nakita ko, may lalaki doon, pogi. Nakaupo lang siya doon. Asawa yata nung may-ari. Merong may-ari na nalipat na sa kanila yung titulo ng lupa. Tapos may mga naibenta yung lolo niya na inonor nila. Ayun, so nakaupo lang din asawa. Alam mo sabi ng gwapong lalaki doon? De boss, ilabas mo yung geodetic engineer mo. Sino yung geodetic engineer? Hindi niya masabi. Ngayon, doon pa lang, illegal na. Nalilito-lito na siya kung sino yung geodetic engineer. Ikalawang punto, sino ho ba ang tumanggap ng bayad? Sabi ng isang babaeng siraulo doon, babae na nagbayad siya doon sa picture, doon sa scammer na illegal. Binayad po namin sa kanya. Sabi naman ng scammer bigla, na inabot ko rin naman doon sa hindi niya matukoy na geodetic engineer na di umano ay nagtatrabaho sa assessor's office na wala namang karapatang magsukat-sukat due to his office. Wala. So sabi ngayon yung mga puntos na yon, hindi ngayon makakalusot itong scammer na siga. Sabi nung lalaking pogi, labas mo yung geodetic engineer mo. Ayun na nga, ano ba? Bakit? Ganyan siya. Hindi mo matukoy eh. Hindi pala kako, ba't ba ako? Yung gwapong lalaki. Sabi nung scammer doon sa lalaki, putang ina mo. Sabi nung lalaki sa kanya, putang ina mo rin. Tangina, hindi siya sanay na minumura siya, siga siya, tsaka padrino niya, mga politicians ko na eh. Abay, nawalan siya ng muka doon sa mga fans niya dahil wala siyang legal na punto, walang katotohanan, walang pagiging tama sa ginagawa nila. Ngayon, yung mga nagtitiwala ngayon doon sa hilaw na scammer na yun, hindi na nila mababawi yung pera nila doon sa scammer. So kung may utak sila, dapat naiisip na nila na yun dapat ang hinahabol nila. Wala rin sila nagawa. Ito kadalawang story short, nalagmarkahan din, nasurvey din, nasukat, nalagyan ng muhon. At itong isang pamilya na nakapasok sa kanila yung muhon, yung bakod nila lumagpas. Ang laki ng nasakop nila ngayon dun sa legal na may-ari. Ang lesson ko para sa anak ko is, huwag kang makikipag-away sa lupa. Number one, huwag kang makikipag-away hanggang sa kailangan.
Gamitan mo ng utak, diskarte, batas sa tama ka. Pag wala ka sa tama, kahit gaano kalaki pa yan, kung hindi tama sa batas, isurrender mo. Hindi sa'yo, huwag mong pag-interesan yung hindi sa'yo. Bilin mo. Bumili ka. At idaan mo sa lahat ng prosesong tama. Ngayon gusto kong matutunan sana nung anak ko. Ako, wala man ako pambili ng lupa. Baka siya magkaroon. At pangalawa, ang lupa mahalaga yan. Pagyamanin mo yan. Maghanap ka ng paraan para kumita yan, para maprotektahan yan. Hindi lang basta title ang dapat na meron ka, anak ko. Asyamin mo magkaroon ng original certificate of title. Dapat asamin mo rin na i-possess yan, pakinabangan yan, protektahan yan. Diba? Hindi ko inaasahan na magiging para kang San Miguel Corporation na kahit lupa nila sa Sulu o sa Batanes, sigurado kaya nilang protektahan eh. Bilyonaryo eh, pero kumuha ka lang ng mga lupa, pag-aari na kaya mong protektahan. Pagyamanin mo. Ganun ang gawin mo. Sa anak ko. Another lesson doon is, minsan, bagamat tama lang na maging kalmado tayo minsan, may mga tao na kagaya ng mga scammer, kadalasan yung mga walang katwiran, paikot-ikutin ka niya. Pati yung nasa tama, napapaikot nila. Kailangan gulatin mo minsan. Kagaya ng ginawa ng gwapong lalaki yun. Labas mo yung geodetic engineer. Eh, wala kang karapatan magaganyan eh. Labas mo yung geodetic. Wala siya mailabas. Pumayag na rin siya dahil makakasuhan siya eh. Diba? Hindi umubra yung siga-siga niya. Dahil pang nagsiga-siga pa siya, i-invoke niya lahat ng mga putang inang kurakot na politiko na i-invoke niyang padrinuhan siya. Babagsak yung mga politiko na yun. Kasi illegal yung ginagawa. Kasi nangangapi ng tao. Kasi nangunguha ng lupa. Na hindi naman kanila. So yun, anak ko, huwag kang kukuha ng lupa na hindi sa'yo. Pero pag sa'yo, walang makakakuha dapat. God bless you.